Hello guys! Welcome to another food hunting experience. Dito yan sa Food Hunter Philippines, where good foods deserves to be hunted. And we are here now at Makati City dito sa poblasyon kung saan may na-discover na naman kaming kainan or food hub na siguradong magugustuhan nyo. If you love eating Thai foods, kung mahilig kayo sa pagkain sa Thailand, hindi nyo na kailangang lumipad o gumastos ng maraming pera para sa inyong airfare or accommodation dahil nandito lang yan sa Pilipinas, matitikman nyo ang taste of Thailand or Thai cuisine. At dito yan sa Kaukai. Yan, the Thai Chicken House. So para malaman nyo kung ano ba yung mga foods na ino-offer nila at kung talaga bang masarap ang pagkain dito, papasok ba yan sa ating top list of restaurants o yung mga may masasarap na sinaserve na food? Aalamin natin yan ngayon dito sa ating Food Hunter experience dito sa Kaukai, right? Partner, excited ka na ba? Oo, excited ako. Paborito ko ang Thai food talaga. So, noon ko pa siya gustong tikman. Yes. So ngayon matitikman na natin yan. Kaya samahan niyo po kami. Dito lang yan sa Kaukai. And this is again your Food Hunter Philippines, where good food deserves to be hunted. And so we're here now, ladies and gentlemen. Nandito po tayo sa loob ng restaurant ng Kaukai. This is the first restaurant, this is the first branch among all 8 branches na meron ang Kaukai. Ang Kaukai means Chicken rice. chicken rice. So tignan nyo naman guys, yung food natin, di ba? Parang hindi naman nalalayo sa Filipino food kasi almost parehas lang din naman tayo ng kinakain with Thailand. Pero kung titignan nyo naman, talaga mouth-watering nung look ng ating presentation ngayon, yung pagkaka-set up, yung mga garnishing and everything, talagang nakakainggan yung kumain, right? And of course, dahil nandito tayo ngayon for our food vlogging with Food Hunter Philippines, of course, kailangan natin i-try yung mga pagkain na to, yung mga best-seller, yung mga talagang ipinagmamalaki ng Kaukai sa kanilang menu, right? Yes. And of course, para naman bigyan kayo ng overview kung ano-ano ba yung mga foods na meron kami in front of us, of course, we have first ang kanilang appetizer, di ba? Meron silang Thai prawn cracker Thai with prawn somtam. cracker with Somtam. Yung somtam, looking forward ako dito kasi ito yung Thai green papaya salad. So, nagawa din ako niyan sa bahay. parang meron pang sitaw, oh. Oh, yeah. Yes. So, yan yung parang fresh. pag nakikita nyo, dinidikdik yan. So, parang mahaba yung proseso. Hindi lang basta siya chinop, parang dinidikdik siya, tapos parang may mga bago ilagay yung mga ingredients. Yan, i-roast mo na yung peanuts. Ganyan. Correct. And we also have, of course, yung ating chicken Satay. satay. Okay, with the peanut peanuts. sauce. Oo. Of course, hindi naman mawawala yung peanut sauce with every satay. Meron din tayo, this is what we call Dry pork curry. Yan. Dry pork Mahilig curry. ang mga Thai magluto with curry. Curry o curry? Curry. Curry. Yes. And of course, meron din tayo Ang tawag nila dyan ay kormuyang. kormuyang. So Ano it's like siya? yung pork Grilled na pork grilled belly. pork belly. Yes. Meron din tayo, of course, doon, napakalaki talaga. Kakabugin talaga nito yung Pang mga fast food dinosaur. chicken natin. Yung sinasabi ng pinakamalaking chicken, no, nandito ang pinakamalaking chicken. Look at these people, di ba? Super laki ng leg parts, sobrang laki ng mga parts o yung cut ng chicken nila. I don't know kung para sa vlog, pero feeling ko this is their normal na sinaserve talaga on a sinaserve. regular basis, right? Ayan yung This is, Gai Tod. ang tawag? Gai Tod, T-O-D. Gaiton, At T-O-D. ayan yung parang Kanto-style chicken nila. Nila sa Street Thailand. style chicken talaga siya. Pero sa atin Yes. siguro yun yung Kanto-style. At meron din tayong meron tayong Yawara fried rice. Tama ba? Yawara Oh, it's fried rice, di may ba? J sa dulo eh. No? Kung sa Chinese, meron silang yang chow. Ito naman Oo. siguro with Thailand. Oo. Meron din tayong Yan Parang ang medyo shrimp healthy. krapaw. shrimp. Krapaw. Yan yung Krapaw. maraming version yan eh. Thai basil fried rice kasi siya. Tapos may mga pork yan, may chicken, pero Sa shrimp. tapos may squid.
Pero, ang kanila, usually yan, chicken ata yung nila, sinuserve. Nagamit. And of course, ito, meron tayong noodles. Ayan Fried, stir-fried noodles. Yan ang Hot Mama. Yan, instant ramen ginagamit. Di ba may pad thai? Ayan naman, Hot Mama. Hot Mama. Alright. And of course, meron din tayong soup with candle. Charis. Tapos meron tayong Matanggal na po yan pang bugaw ng mga mga elemento. And of course, for our drinks, yun yung napaka-colorful ng Oo. drinks nila, di ba? Of course, meron tayong Thai green tea. yan. Ayan, hindi mawawala. Meron tayong Thai tea. milk tea. Thai milk tea. Oo. And of course, Thai iced tea. Thai iced tea, parang red iced tea. Oo, Ang red sarap din iced to, tea. lalo na very, ano to eh, refreshing. Oo. So, ang dami ito. Nung sinerve to, natunaw na lang yung ice. So, meron tong crush ice. Sa kanila Oo. nilagyan ng parang syrup nila and everything. Oo. Yan. So, tingnan nyo naman guys. Ang ganda-ganda ng setup natin dito. Mm-mm. Ang sarap-sarap tignan ng mga pagkain. Pero syempre, hindi pwedeng masarap lang siya pagtignan. Kailangan masarap din siya kainin. At syempre, hindi mawawala guys. Ito, never Ay, to. ito pala. Ang mango sticky rice. Yes. Yan. Sa lahat naman talaga. Pag hindi makukompleto ang Thailand trip mo kung hindi ka kakain ng mango sticky rice. Kasi nasa kalsada lang to eh. Nasa, Mm-mm. parang normal lang to na tinitinda sa kanilang tako, mga ganun. So normal lang yan na nasa streets yung makikita. Iba't ibang version, iba't ibang presyo. So yan yung mga dessert nila. Mango sticky rice. Yeah. Actually, meron pa nga niyang tinitinda na ano eh, di ba? Yung parang drink sa Kumi, yan, binanggit ko na ha, yung ano nila, mango sticky rice Yeah. doon, into drink na siya na sarap-sarap niya. Okay, so it's time for us now to give our verdict kung talaga bang masarap din to sa panlasa o masarap lang siyang tignan. We will now give our verdict with all the foods that we have here in front of us. Again, this is here in Okay. Kaukai. Dito po Kaukai. yan, yung branch na pinupuntahan namin or branch kung nasaan kami ngayon is in Makati City. Mm-mm. Pero ang dami nilang branch. They have 8 branches. Meron sila sa Mall of Asia, meron sila sa Trinoma, meron Sa sila sa BGC. Ayala Malls, BGC. Ang dami-dami nilang branches. So, kahit nasaan kayo, you can easily go dito sa Kaukai kung kayo nakikrave for some Thai foods. Thai food. Diba? O, kanina nyo pwedeng tawagin ng mga tao sa Thailand na Thailander, ha? Walang gano'n. Dapat Thai. Ah, okay. Thai ang tawag sa kanila. There's no such as Thailander. Thai. Okay, so unahin natin ang ating prawn. Crackers. Diba? Malutong to. No? Ako kasi mahilig ako sa suka. So, kanina ko pa trip tong ano to, sauce Ang nila. sarap ng prawn nila. Lasang-lasa mo yung ano. Sauce. Ha? Lasang-lasa mo yung prawn. Hindi siya yung parang, alam mo yung parang arena lang o yung lang lasa, maalat Well, lang. Ito, meron talaga siyang kick nung seafood. Mm-mm. Sabi nga ni Paolo, halos hindi nagkakala yung food natin. So, sa version natin, tawag natin dyan, prope. Mm-mm. Pero ang ganda sa crab nila, hindi siya ganun katigas na masusugat yung alang-ala mo. Totoo, kumain ka ng tempura, Melts maubos in mo your yung mga mouth. kalahati, sugat yung alang-ala mo. Ito akong nga. Mukhang Makinis. mga lang. Malinis yung... Gusto ko na try yung ano. Paborito ko to eh. Yan. Mm. So sa atin kasi, ito kasi super fresh siya pag ginawa. Ngayon, sa atin, meron tayong version nito, yung parang atsara. Yung atsara. Mm-mm. Ako di pa ako nakatikim Yung sa atin yung atsara kasi parang pwede mong iterno kahit sa ang klaseng anong Oo. klaseng food eh. So ito yung parang pinaka-normal din sa kanila. Mm-mm. So pag sinabing Thai, sa akin na Thai, ang una ko talaga yung order yan, yung green papaya salad. Yeah, tama nga yung papaya salad kasi nga sa atsara, kaya pwede mo siyang kainin talaga ng raw. Tapos, Mm. Tapos, maganda sa kanya, sa Thai salad, papaya salad. Unang tingin, akala mo kasi iba meron pa yun Thai green mango salad. Mm. Ito, mas hindi siya maasim kasi, pero may asim pa din, di ba? So yan, makikita mo na authentic siya talaga. Kasi Ito kasi ang super nipis eh, shredded Ang talaga purpose eh. kasi nito, panglinis ng palate mo to guys. Sabak kumakain ka, para matanggal yung lasa nung una mong kinain. Pwede ko kumain ng ganito para i-clean niya yung palate mo for the next food. Kaya lagi siyang nandiyan lang. Every time you eat, kain ka ulit yan after that para yung panlasa mo for the next food, Ah. makukuha mo yung totoong lasa. Ito yung isa sa mga And now let's try their chicken satay. Imagine niyo guys, no? Hindi mo na kailangan pupunta sa Thailand kung gusto. Kasi ako nakapag-Thailand na ako like 2 beses o 3 beses na kasi nagtrabaho ako sa barko before and after that, before ako magbarko,
pumunta talaga ako sa Thailand with my own expense. So, alam ko talaga yung lasa ng authentic na Thai foods. So, ito, for me, yung itsura niya talagang kuwang-kuwan nila, even the garnishing and all, pati Oo. ito. Nandun sa kanila yung standard na orange, green, and red na color. Tsaka yung spicy na talagang signature nila na, di ba mahilig talaga sa manghang ang mga Thai? Correct ko din. Ako naman, di ako masyado dati na mahilig sa Thai food. O dahil di ko pa natitikman, dahil di ko siya maintindihan. So, nung nag-Australia naman ako, talagang palabanan na sa ibang bansa. Natikman ko siya, tapos parang gantong-ganto yung mga in-order namin. So, na-miss ko siya, tapos parang, parang lahat ng nandito, nandun din sa menu na yun. Alam, masarap na yung chicken satay, pero pag dinip mo na siya dun sa peanut sauce, mas na-enrich niya pa yung lasa. At masarap yan, meron dapat fried rice. Hindi Okay, pwedeng mawala ang sa sarap. chicken satay nila, may natikman kasi ako dati na satay. Ang dry na. Ito, moist pa rin. Moist. Tapos importante yung may moist pa rin siya. Ibig sabihin guys, kaya siya moist, niluto siya freshly. Nung in-order mo, dun pa lang siya lulutuin or iihawin. Hindi katulad ng iba na naihaw na matagal, kaya wala na yung moist. In fairness with the rice, ang sarap. Yeah, I think mga sa mga signature, actually lahat talaga. Mm-mm. Napaka-meticuloso sa pagluto ng mga Thai din eh. Tsaka, parang biglang nag-boom yung Thai food industry, no? Parang biglang dumami. Actually, simula nung panood ko yung Netflix din, kay J5 ba yun, sa Netflix, parang dun ko sila mas na-appreciate. Sobrang meticuloso sila magluto. Well, for the fried rice, masarap siya. Yung rice niya hindi hilaw. And at the same time, hindi siya ganun ka-salty. Kapag tinignan mo kasi, akala mo parang ang dami niyang nilagay na parang mga pampaalat, pero hindi. Bagay na bagay talaga siya for the ulam. So, ano man yung orderin mong ulam, Ang sarap ng satay. hindi siya ko kontra. Kasi usually na natitimang satay, dry niya. Winner. Okay, masarap nga yung chicken rice. Fried rice. Masarap yung fried rice. How much yung fried rice? Yung fried rice, 269. Wow, mura lang. Ang dami na. Hindi ko alam kung dito siya isa. Good for sharing na siya, guys. Next, try na natin yung chicken nila. Itong chicken nila talaga is something na malulula ka sa laki. Ang sarap ng chicken. Oh my God, oo nga, ang laki. Kaya lang, gusto ko siya, parang di ko siya ang laki. Ang sarap ng pagka-crispy ng ano niya. Super, siya, mainit pa ha. Kailangan wala mo ng ano. Ang sarap, guys. Ito natin yung isang sauce. With the first sauce. Pansin ko sa mga Thai restaurant, pinagmamalaki talaga nila yung Thai street style fried chicken na lang. Parang yun yung parang laging nasa menu din. Tapos itong sa Khao Khai, ito talaga yung main nila, Main menu nila. Kasi house, the chicken house, The Thai chicken house. So marami kasi naglalabanan sa mga best chicken. Well, yung Thai chicken, hindi naman nagpapatalo, hindi naman nagpapahuli doon sa mga existing chickens na meron tayo. Pero kung mahilig ka talaga doon sa parang spiciness ng chicken, I think dito, kasi meron silang sauces, hindi gusto na gumagamit ng gravy ha, compared to other cuisine ng fried chicken. Ito parang walang gravy. Actually, sa atin lang talaga may gravy. Meron din pa siya. Di ba? Anong sauce? Sarap ng sauce ito. Yeah. This one. Anong year po yung, tinayo yung Khao Khai? 2019 lang ba? 2019? Before pandemic. Oo. Imagine mo, nakaka-open ng 2019, 2020 ng pandemic, pero they're still here. Oo. 8 branches strong. Well, next year, 8 Oh, yan. yan, ko yan. Kiniklaim ko yan. Minamanifest na natin yan. Kasi, yun nga. Actually, ang napanood kasi si sa Netflix 2019 Nice. Ang galing, no? Actually, mahirap kasi yung mga ganitong klaseng restaurant kasi kailangan mo talagang panindigan. Kailangan mong ma-achieve yung quality. Oo. Kung sinabi mong Thai food ka or original Thai cuisine ka,
Dapat talaga Akala ko Thai matagal cuisine yung na. lasa. Or else hindi ka na babalikan. Kasi meron ako nakita mga restaurant na Thai. Hindi parang sandali lang sila. Ito talaga si Kaukay parang akala ko nga madaming-madami na eh. Kasi Actually- parang every time na pag ako may Kaukay dito, so na-curious na ako. Nakikita mo na rin ang kaukay. BGC. Mm. Tapos yung pandemic nga, parang nag-crave ako sa Thai food. Nakikita ko na sa Kaukay. Kaya lang malayo nga sa akin. So hindi ka pa nakapag-try, ngayon ka pa lang try ng kaukay. Mm-mm. Pero meron pa di ba ang Thailand na soup, yung tom yum? Mm-mm. Mm. Try ko yung ano. Alam mo, hindi siya basta prinito lang ha. Malasa ha. Nalito na ako sa sauce. Mm. Pinakain akong sili. Banghang. Iced tea. Sarap. Ano din naman? Mas minatigman ako dati, yun, curry. Iba yung curry nila sa curry natin na Tignan natin to. Ang tawag dyan is curry, fried curry. Dry pork curry. Ito hindi ko lang siya mag-gets. Parang baka meron ako hindi natitikman pa. May curry siya. Curry tapos ano yung ano? Pork. Pamaahang talaga siya. Pork to. Oo. Hanggang matuyo. Akala ko itlog ng isda. Ang tawag doon, raw? You taste this one. Ang sarap ng pork. Talaga? Winner, ito mura lang to guys. Nasa 199 pesos lang. Oo. Ba? Ito yung version nila ng Sarap. pork belly na. 190 na ba to? 100, 199. 189. Yeah, pang one person. Winner siya. 189 pesos na. Yung chicken nila magkano? Ang chicken nila ay nasa 449. Marami na na yun. kasi 4 na peraso na. Diba? Mhm. Kumbaga sa ano, parang isang buong manok na rin eh. Diba? Kasi inati sa 4. Ang lalaki. Ito monster. Pero yung fried rice talaga ang galing. Ang galing ng pagkakagawa. Hindi siya oily. Di ba may ibang fried rice ang mantika? So, Na-coat niya talaga lahat ng flavor sa lahat ng butol ng rice. Ang sarap. Ito, tingnan natin. Ako looking forward ako dito sa Krapaw kasi nakatikim ako ng Krapaw. Magisa-gisa. Kasi parang may nakita ko din online. Talagang nag-follow ako dati ng Thai food dati. Mga nagre-review. Meron to na, Ano to na parang, ano ba to, Baguio beans? yeah. Tapos may basil yan. Yeah, tapos stir fry. Tapos may shrimp. May Pero shrimp, pwede rin may chicken. pork, o chicken. Pero I think mas, una ko natikman yan yung parang pork ata. Tapos meron yan, parang, parang meron din nag-vlog na Thai, na vlogger na Thai. Tapos ano siya ng sarili niyang Krapaw restaurant. Tapos may level of spiciness. Ang sarap ng pagkain ng mga taga-Thailand, pero parang wala akong nakikita masyadong matataba sa Thailand, no? Oo. Parang lahat ang sexy, ang ganda ng katawan. Makikinis, Pero ang sasarap ng pagkain nila. lahat malasa. Correct. Kasi hindi lang siya basta niluto. Talagang may, parang process talaga sila eh. Hindi ako na-disappoint. Sobrang masarap yung mga Krapaw nila. Sobrang winner. Ang dami pang shrimp. Ito ay, ang shrimp nila, basta ngayong May 2024, 295. Ang alin? Yung shrimp. Ay, yung ano nila, Krapaw. Yung rate. Oo. Stir fry with basil siya.
mabilis ang servings nila ha. Parang ang dami-dami namin in-order. Di ko alam kung baka niluluto na nila ba. Charot. Hindi kasi on the spot tayo umorder eh, di ba? So ang galing. Sabi, so hindi ka mabad trip dito sa Tagal. Hindi ko pa napunta yung restaurant nila. Pero dito kasi, hindi siya mainit, pero open siya. Diba? Open. Hindi ba mainit? Hindi, Alfresco. may asahan. Hindi kasi ano siya, Alfresco. open siya. So kung mainit ang panahon sa labas, definitely mainit din sa loob. Pero ngayon kasi medyo makulimlim Kaya, because of the pero bagyo. sa ibang branch na for sure aircon naman din. Kasi Oo. meron akong na kliyente dati, wedding planner po kami, hindi Paolo. Pero magkaibang company. Meron akong client, meron silang restaurant. Yung pinost nila daw yung restaurant nila, wala masyadong pumapasok. Pero nung tinanggal nila yung aircon, yun, parang daming na welcome ng mga na locals. So, parang hindi sila na-intimidate. Saging welcoming. Oo. So, para maganda din yung naging diskarte ng Kaukai, nag-branch out sila ng may aircon. Kasi pwede naman nila pa aircon tayo, kung tutuusin eh. Pero feeling ko, mas siya. Hindi siya na-intimidate sa mga dumadaan lang, hindi sila makikurious kung ano nangyayari. Correct. Saka yung presyo ni Kaukai, in fairness ko, hindi siya mahal. I mean, hindi naman siya murang-mura, pero kayang-kaya siya ng bawat Pilipino. Charot. Ang sarap din ito. Ayun, nakatikim din ako. Ewan ko naman. Ito yung pot mama. Ang sarap. Kahit sa yung instant siya. Ang sarap. Wala silang pad thai na ino-order. Ino-offer. Wala silang pad thai na ino-offer. Pad thai. Pero meron silang pot mama. PHP. PHIAT. Ba yan? Ayan. Winner yung noodles, guys. Akala ko nung una, Parang- instant eh. Walang dating sa akin yan. Oh my God, ang sarap. Well, hindi nila i-offer yan, hindi talaga din masarap. Kasi Winner. parang ito yung sa mga nirecommend na nasa... Mapapansin mo, lagi sila may egg sa ibabaw, no? Yeah. Ang sarap ng noodles. Ang sarap. Winner. Mukha siyang akala mo, yung malabsaw. Hindi. Pero hindi siya... overcook. Hindi Oo. na overcook. Ha, Ang winner, guys. Wala siya. Mukha akala mo, ginisa-gisa lang. Hindi. Correct. Ang Ang lasa galing. niya. Para siyang, alam mo yung instant na pancit canton, pero ang dami mong nilagay. Pero ito, iba siya. Mas malayo siya dun sa pancit canton na nakain natin. Kasi ito talaga yung lasa ng sauce na ginamit. Hindi siya lasang instant. Yung noodles lang is instant. Kasi siguro, nabili lang yon tapos pakukuluan lang, kaya siya naging instant. Hindi talaga, ang hirap Hindi kaya siya gumawa handmade. ng pinaka-noodles, guys. Pero ito, yung pinaka-sauce niya, yung nagdala sa kanya. Ang galing. Grabe, ito yung episode natin na nagustuhan ko. Dahil sobrang mahilig ako sa Thai food. Correct. Sarap. Well, to sum it up, wala talagang hindi masarap dito. Yeah. Sa dami ng in-order namin, walang pumalpak. Anong pinaka-favorite mo among all? Ito yung krapaw. Yung green papaya salad. Teka lang. Itong noodles. Tapos the rest, parang pantay-pantay. Pero hindi siya, parang i-orderin ko pa rin siya. Gusto ko siya patikim sa kan. Actually, nun ko pa gusto kumain dito. Kaya nung sinabi nga sa atin dito tayo, ay, namili na agad ako ng ingredients. Ng menu. ng menu. Oo. Ng ingredients. Mamili ka. Ikaw magluluto? Hindi siya basta, Sarap niya. makulay ang ng Thai food Correct. Makulay ang kanilang serving. Parang Eh, hindi tayo masarap magtataka kung bakit in-open nila to ng 2019, dumaan ang pandemic, hindi sila nagsarado. Feeling ko, isa sila sa mga nagpasikat ng bigla ng Thai food industry sa atin. Itong Khao Kai. Sarap. Sobrang winner, no? Nakakatuwa. Na lahat ng kinain natin, masarap. Parang kung kaya mo lang ubusin talaga to, ubusin mo. Pero
sobrang dami kasi, sobrang generous ng servings. Hindi siya tinipid talagang kung magkano yung binayaran mo, makikita hindi ka magutom, konti naman nung Ay, nilagay, hindi. parang ganun, Oo. hindi, no? Sulit siya. Pero Sulit siya. hindi masabi, ito na yun. Hindi. Yes. Sa ako Pwede ang mo kuha talaga i-share. kasi lalo na kami, mayroon kaming i-please kapag Thai food. Kasi nakapag Thailand ka na ba? Hindi. Well, ako nakapag Thailand na ako. Alam ko naman talaga kung ano yung lasa. Kasi nag-import namin si Thailand for like how many months. So, pabalik-balik talaga kami ng Thailand. So, tuwing may break time, tuwing mag-shore leave kami, talagang Thai food yung kakainin namin. Street lang siya. Hindi kami nag-restaurant as in yung mga nasa kalye lang. Fried rice, niluluto nila doon on the spot. Talagang lahat yan and everything. Noodles nila, soup nila, niluluto nila on the spot. So, alam namin talaga yung totoong authentic taste ng Thai food. But here sa Khao Kai, good thing is hindi mo na kailangan pumunta ng Thailand. Kung pagkain din lang naman ang gusto mong hanapin, food tourism, pwede mo na matikman yung a taste of Thailand dito sa Khao Kai, right? Even the drinks nila, same na same. Sa Thailand, guys, kapag nakakita mo yung mga tindahan nila ng drinks doon, as in, hindi mo isip, sabi nga nila, madumi daw. Pero hindi naman eh. I mean, meron pa rin naman silang sariling hygiene. May version naman tayo na diba? street food. Talagang ganun lang on the spot, harap-harapan sa'yo, makikita mo na piniprepare nila yung ganitong klaseng drinks. And healthy siya kasi may tea, Thai tea. Mamaya yung puto. Okay. Sa atin kasi, ngayon ko lang na-discover, ang tawag pala sa atin dito ng mango sticky rice, puto maya. Tama ba? Puto maya. Oo, puto maya. Kaya gaya-gaya puto maya. Ito na yung dessert ng Thailand. So, ito talaga parang tatak to. Kung gagawa man ng sariling tourism video or tourism post sa Thailand, hindi mawawala si mango sticky rice. Kasi sa kanila talaga to. Kumbaga, kung adobo sa Pilipinas, ito naman ang kanila. Tsaka ang dami niyang hindi ko na alam ano yung masarap na version, pero sobrang, pag nakikita mo yung mga nasa video ng Thai, parang yan talaga, may kaya-kaya silang packaging. Try. Of course, yung, alam mo, very, very critical dito kasi the mango. Kailangan yung mango matamis. Kasi pag maasim ang mango, parang hindi siya masaya kainin. Kasi designed to for dessert. Ang galing pa ng presentation ng pagkakahiwa nila ng mango, may design. Oo. Siguro yan sa mga sa mga Thai, mga importante sa kanila yung food presentation. Oo, food presentation. Kain na kayo. Okay. Tikman ko yung mango. Sabi napaka-rich ng Kaya, you have to eat it with the mango talaga, hindi pwedeng wala. Ako okay lang sa kahit ko na mango. Pero, Ako for me, kailangan may mango kasi parang ordinaryong kanin lang na parang biko. hindi kasi ako mahilig sa kakanin. Na hindi ako fan ng mga kakanin. Masarap yung mango niya kasi custardy. Talagang parang kung di man galing sa Thailand yung mango, siguro Davao. Yeah, kailangan may mango. Diba pag may mango na siya? Sarap. Sarap ko pa ito. Wow. Ang sarap ng Khao Kai, in fairness. Ito yung gusto namin, isa sa mga pinaka-paborito. Pag napunta ka dito sa branch nila, the first branch sa Makati, di mo isipin na, talaga, nagsaserve to ng masarap na pagkain. Kasi yung ambiance, parang nasa loob tayo ng kitchen, kasi andito nakikita din namin yung mga gamit nila and everything. Siguro dahil ito yung first branch nila, maybe some of their mga items sa other branches, baka dito binabagsak, I don't know, o mas malakas lang talaga to sa mga delivery. But then again, yung food talaga hindi nag-suffer. No, yung food hindi nila hinayaan na bumaba below the quality yung food sa sinaserve nila with other branches and the food na kung ano yung dapat natin matikman kung tayo pupunta sa Thailand. So, I believe the owner is a Thai o baka yung asawa or chef siya siguro sa Thailand before. I don't know kung ano man ang history nito. Yung owner ba Thai? Mahilig sa Thai food. Mahilig sa Thai food. O, di ba? Kasi pag mahilig ka sa Thai food, talaga magre-research ka. Talagang gagalingan mo, So, nagkaroon na siya ng standard kung ano yung lasa ng
Madali lang kasi pumunta sa Thailand, wala namang visa doon, di ba? So, pwede ka talaga pumunta doon, Punta tikman mo tayo yung mamaya. lasa, di ba? So, wala kang magiging problema. Pagdating sa taste test, kung totoo bang or pasado na ba yung lasa ng ginagawa mo based doon sa original pag nasa Thailand ka, right? Okay, napapakain pa rin. Oh, game. Pero I'm super impressed with the food. As in, masarap siya at hindi siya ganun kamahal. So, if Tsaka- I were you guys, you have to try this. Ano siya ha, hindi siya yung parang spicy ka agad, yung may kick agad ng spice. Oo. Parang nasa iyo kung kainin mo yung sili o hindi. Usually kasi talaga standard talagang may hit ng spice yung Thai food. Siguro kaya siya mas naging patok sa masa dahil nga hindi ganun ka spicy pa din. Akin ewan ko kung mahilig ako sa spicy baka sa iba medyo maanghang na. Pero sa akin hindi siya ganun maanghang. So, Saka may option ka kasi kung gusto mo oo, ng mas maanghang. Pwede Yung mo- nakatop lang yung mga sili. So, kung gusto mo kainin yung sili o pigain pa yung sili, so mas magiging manghang siya. Yes. So again, for everyone, sana nagustuhan nyo yung ating food vlog episode dito sa Kaukai. Kaya kung ako po sa inyo, itry nyo na pong puntahan yung pinakamalapit na Kaukai sa inyo. Again, marami sila around Metro Manila. Oo, sana magkaroon kayo sa South, Cavite. Sa South, I think the MOA yung nearest kasi Oo. kung South ka. Pero kung talagang gusto nyo pang maghanap pa ng iba, malapit somewhere in Batangas, medyo pupunta kayo sa nearest nila which is the one in Mall of Asia. But then, marami sila, they have 8 branches, so pwedeng nyo puntahan any of those, pare-pares naman yung isa-serve nila. So kung curious kayo kung ano bang lasa nung pagkain sinasabi namin, kung talaga bang masarap yung sinasabi namin, well, never naman kaming nag-fabricate dito sa Food Hunter, kung ano man yung talaga natitikman namin, ano yung panlasa namin, yun naman talaga yung sinasabi namin. So, kung gusto nyo pong itry, subukan, and you're very much welcome to come here at Kaukai in any of their 8 branches. But here, nandito po kami soon sa Makati. 20. Soon Soon to 20 branches. We are here now in their first ever branch. Dito po yan sa Makati City. Alright? Dito yan sa Pobla ba to? Poblacion? Poblasyon. Yes, Poblacion, Makati City. So, yan. Para nasa harap lang kami ng sa Thailand, maraming ganyan. Yung mga parang bar or club na may mga nagsushow, mga she-male, ang tawag nila doon, she-male, or yung mga natin doon, mga kaibigan natin from LGBT, yan yung mga nagpa-perform doon. So, meron dito sa harap nitong Kaukai. So, for everybody, if you're watching this video, we hope you guys like it, and we hope you to come and visit and to try Kaukai po. Dahil napakasarap po and value for money ang makukuha nyo dito. So if you love Thai food, if you are curious about Thai food, if you are planning to go Thailand, go here first at Kaukai dahil dito nyo po matitikman ang taste of Thailand without flying, without spending too much on your airfare. Dito lang yan sa Kaukai. Right? Kaukai means... So it's chicken rice, right? Chicken rice. So alam na, pag sinabing chicken, yan yung mga parang pinaka-specialty nila. The fried chicken, malaki talaga. Kung sinasabi ni letter M na siya may malaking chicken, no. Si Kaukai ang may malaking chicken and proven yan ngayong araw na to. So again, thank you very much for watching our food vlog experience here at Kaukai. And we'll see you on our next vlog. Dito lang yan where good foods deserves to be haunted. This is... Food Hunter Philippines! Yeah! Again, dito lang yan sa Food Hunter Philippines where good foods deserves to be haunted. See you on our next vlog! See you! Thank you! Thank you, sa Kaukai!